lang basta kumita, ngunit ang layunin ng grupo sa likod ng Urban Chick Maginhawa. May mas malalim na misyon. Rumiresponde sa panahon ng mga kalamidad ang mga miyembro nila na pawang mga volunteers. Handang maging tulay para makapagbigay ng pagkain sa iba't ibang evacuees sa Metro Manila, Rizal at maging sa Bulacan. Ang kanilang pagtulong ating lubos na kilalanin. Sa panahon ng kalamidad, madalas nasusukat hindi lamang ang katatagan ng mga Pilipino o ang kakayahan nating malampasan ang anumang unos. Kadalasan, nakikita rin natin sa mga panahong ito ng paglitaw ng mga taong handang tumulong sa kanilang kapwa. Nito lamang Hulyo, nanalasa ang bagyong Karina dito sa Luzon. Pinalubog nitong lugar sa Bulacan, Marikina at maging dito sa lungsod ng Quezon. Maraming pamilya ang naapektuhan at umabot sa 100 milyong piso ang naging pinsala sa agrikultura at mga ari-arian. Sa gitna ng kalamidad, isang grupo ang tumindig para rumisponde sa ating mga kababayan na nangangailangan ng mainit na pagkain sa kanilang sikmura. Ito ang Lingap Maginhawa, samahan ng mga restaurant sa hilera ng Maginhawa sa Quezon City. Maginhawang araw sa lahat. Ako si Jules Giang mula dito sa Urban Chick, co-owner ng Urban Chick at president ng Maginhawa Food Community. Nabuo si Maginhawa Food Community pagkatapos ng pandemya. Actually, during pandemic. Yung pinaka objective naman namin, paano kami magbabounce back mula naman sa pandemic. Kasi isang kakaibang hamon din yung pandemya. Yun yung pinaka-objective namin na magtutulong-tulong, collective effort kumbaga. Yung hashtag nga namin is better together. Tapos ngayon, stronger together na kasi nakailang taon na rin kami. So, yung pinaka-unang objective, palakasin yung sales namin dito sa buong Maginhawa. Pero eventually, nung medyo nakabangon na kaming lahat, naisip naman namin, paano tayo magkakaroon ng impact doon sa mga nangangailangan. So, ito yung pinaka-una, yung Lingap Maginhawa, na pag-outreach namin sa mga nangangailangan. And we think na it was a benchmark project na we can continue. Ang pananalasa ng bagyong Karina ang naging simula ng bayanihan ng kanilang grupo. Well, kung babalikan nyo kasi yung bagyong Karina, medyo kakaiba yung lakas niya dito sa Metro Manila. Sa katunayan, medyo nahalintulad namin siya sa lakas ng Ondoy nung I think more than a decade ago. So kami dito, kahit dito sa restaurant namin, sobrang lakas, pinasok kami ng baha. Pero mababa lang naman. Pero naisip ng magulang ko, yung owners talaga ng Urban Chick, na bakit hindi tayo mag-initiate ng hot meals para sa mga nangangailangan. Kasi sobrang daming evacuees dito sa Quezon City. So, naglabas kami sa social media namin nung hapon mismo pagkatapos manalanta ni Karina ng 25 pesos for hot meals. So, nagulat na lang kami na lumaki yung mga donasyon. Kaya, nakaka-motivate siya na ang dami palang gusto tumulong. Kasi 25 pesos lang eh. Tapos meron ka ng hot meal o lugaw na pwedeng ibigay. So, doon siya nagsimula. Kung isipin mo bilang business owner, ang una nilang isipin, paano tayo kikita, babawi. Kasi kahapon, which is yung nanalanta si Karina, sobrang lakas ng ulan. Wala halos taong kumain sa dine-in. So, una mo isipin, paano tayo babawi. Pero ang una nilang tanong sa amin, paano kami makakatulong. Pangangalap ng 25 pesos, ito ang nakita nilang paraan para makapagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng baha sa lungsod ng Quezon. Hindi nila namalayan na ang perang kanilang pinagtulungan lampas sa 1,000 ang matutulungan. Totaling to more than 15,000 hot meals. So, sobrang dami niya. So, bilang presidente rin ng Maginhawa Food Community, yung mga kasamahan ko sa Maginhawa Food Community o MFC, isa naman tong grupo ng mga restaurant owners dito sa Maginhawa Food Street ng Quezon City. So maraming nag-volunteer, yung kitchen nila, binolunteer nila na magluto. So basically, yung resources na nakuha ng Urban Chick, distribute namin sa mga kitchens para sila bumili ng mga ingredients, ng mga bowls, among others. So nakakatawa na ang dami nag-volunteer. Sa sama-sama nilang pagresponde at iba pang voluntaryo mula sa Barangay Sikatuna, libu-libong individual ang kanilang napakain. At hindi lamang ito sa Quezon City dahil ang mga pagkain nila
nakarating din sa ilang lugar sa Rizal at maging sa Bulacan. 3 days yung operations namin, naka 150 volunteers kami. Ang daming private sector na nagbigay ng mga in-kind din, ng mga donations, mga corned beef na mga delata, as in boxes of sobrang dami. So, dito sa Urban Chick, 2 days kaming nagsara. Para dito kasi ginawa pa ikot yung yung parang yung system namin ng pagtakal ng kanin, paglagay ng corned beef o yung lugaw. Yung mindset kasi namin bilang pamilya, lalo na yung parents ko, serve the people. 'Di ba na kung meron ka namang plataforma, kung meron kang pribilehiyo siguro na magbahagi, bakit hindi? Yung opportunity na makatulong ka, yung opportunity na maibahagi mo yung bahay namin to garahe lang to dati. Tapos unti-unti siyang lumaki for the past 11 years. So parang ang mindset namin is, binahagi namin yung tahanan namin sa mga tao bilang kainan. Tapos eventually ngayon, bilang lugar naman kung saan pwede makatulong din sa mga nangangailangan. Parang naging malaking invitation din siya for people to help. Kasi nagagaling din mismo sa mga nagdo-donate na, imbes na magbenta sila, nagsara sila, magdo-donate na lang kami. So parang alam mo yun na redirect yung mga gusto bumili sana. Sige, magdo-donate na lang kami. So, I guess yun yung magic of volunteerism talaga. Di ba, isipin mo kahit na apektado tayong lahat. Kung hindi ka naman sobrang bina or what, kung kaya mo tumulong, tutulong ba rin talaga sila. So, nakaka-heartwarming. Isa si Maureen sa mga nagpursiging tumulong sa grupo. Anya, matagal na niyang kilala si Jules at pamilya nito. Kaya naman, nang kinailangan ng kanyang serbisyo at ng ilan niyang kakilala, hindi sila nagdalawang isip na rumisponde kanila Jules. Since nasa Women and Family nga po ako, may taon po na pinakilala siya dahil sabi niya, Gawad Mau, may residente tayo, gusto magpakain dahil birthday. So doon nag-start. Tapos naging kachika ko na siya. Tapos sabi ko nga, since Women and Family, nandiyan din. So, ang business sector kasi, di ba, kasama rin yan sa, syempre, may, parang sa social justice, may inilalaban din yan ng mga pangangailangan din nila. Hindi ko may negosyo sila, nandiyan na lahat, nasa kanila lahat. So, natutok din doon. So, sabi namin, yung usapan namin, tulungan natin yung, yung maginhawa para mas lalong makilala. Bit-bit ang kanyang mga anak, mga kaibigan nito at ilang pa niyang kapitbahay, tumulong sila sa pagluluto at pagre-repack ng mga pagkain. Kahit maghapong nakatayo at nakaramdam ng pagod, hindi nila ito ininda, lalo na para ito sa mga taong alam nila'y lubos na nangangailangan. Nagkaroon tayo ng group chat, kasama natin si Jules, kasama yung mga officers and members ng aming mga tinutulungan na sektor. Nakita na namin yung post niya ng Urban Chic calling for to sponsor ng 25 pesos na cup of lugaw. So sabi ko, Jules, hindi lahat may kakayanan. Sabi niya, wala pong problema. Tita, ganito na lang, baka pwede po tayong kumuha ng mga volunteers. Kasi nabigla rin po kami, biglang dami po naging overwhelming naman yung pag-post niya, ang daming tumulong. So sabi niya, kulang na po ako ngayon sa manpower. Sabi ko, ayan, dyan tayo tutulong. So sabi ko, mga kapatid, kailangan nila Jules ng tulong para sa paghahanda ng pagkain. Kaya ba natin? Lahat, oo. Hindi na lamang mga paraan para makilala ang Maginhawa Food Community ang pinag-uusapan sa kanilang komunidad. Dahil sa tuwing may balita tungkol sa mga bagyo, ang kanilang group chat umiingay na sa mga tulong na kanilang pwedeng maibigay. Unfortunately, yes. Dahil bilang Pilipinas, na yung location natin geographically talagang hindi bababa sa 20 ng bagyo yung bumibisita sa atin taon-taon. Part ito nung tinatawag natin na mitigation. Di ba? Merong adaptation at mitigation sa climate change. So ito yung adaptation and mitigation mechanism ng MFC na bilang alam natin na laging may mga bagyong dumarating, merong handang programa lagi yung MFC. So itong mga nakaraang may mga bagyong pumasok ulit. So yun din yung conversation namin lagi. Kailangan ba natin? Pero yung ilan sa mga questions is kung sobrang layo na sa Metro Manila at meron namang mga grupo na mas akma na tumulong sa kanila, tutulong na lang kaming mag-amplify. Pero hindi na yung may operations dito. Hindi na
or in the short run din, kailangan namin mag-decide ano yung mga indicators namin na sasabihin namin na kailangan magkaroon ng on-site operations, kailangan ng call, among others. Siguro yun yung kailangan namin pag-isipan kung paano namin siya mas magiging systematic. Ang puso ni Jules sa pagtulong, natutunan niya sa kanyang mga magulang. Nakausap namin si Jericel at naibahagi niya kung paano nagsimula ang kanilang maliit na hanapbuhay, ang Urban Chick, at paano sila nagiging bahagi ng pagtulong sa maraming tao sa kanilang komunidad. Kasi our advocacy in life, kami mag-asawa, and my family, my kids, we grew up helping others all the time. Hindi sa amin iba yun. Kasi not only do we belong to a community, kasi we belong to a certain community who does that. Aside from my kids growing up in that same community, we have inculcated in our kids na pag kailangan talaga, you stand up. You have to. Hindi pa pwedeng magre-rest ka lang na wala kang gagawin. Kailangan may gawin ka. So, alam nila yun. Hindi sa amin mahirap na mag-extend. Parang natural na yun. Kumbaga wala nang second thought doon, di ba? Kasi mas mabuting ikaw yung tumulong kaysa ikaw yung tinutulungan. Para sa akin, burdensome kasi pag ikaw yung humihingi ng tulong. Mas mabuting ikaw yung nakakatulong. Si Sir is Hindi namin siya pinlan. I think it's God's way of saying na, I didn't put you there just to do business. Come on, everybody can just do business. I mean, mas marami sa aming mas malalaki at mas successful, who are successful in their business, pero are not in the same track that we are right now. Pero sabi ko nga, how do I put this? We cannot make our hands multiply, but if we ask other people to help out, that's the beauty of it. Kung kailangan talaga, and you don't need a position for it eh. You just need the heart na may compassion ka sa kapwa mo. Hindi siya mahirap. Mahirap physically, nakakapagod and all. Pero hindi siya mahirap pag alam mong kaya mo at gusto mong gawin. Yun yun. Kasi kung natural na sa'yo na mag-extend ng help, hindi siya mahirap. Maging siya ay namangha na dahil sa simple nilang kagustuhan na makatulong. Maraming tao ang kanilang nakilala at naging kaibigan. I think he made the post around 4 o'clock in the afternoon. Pagdating ng 8 o'clock, pumutok na siya. Ang laki-laki na nung reach, tas ang dami ng tumutulong, ganun. So, we had to ask the help of the local government unit ng QC, tapos another group came in to help out, ganun. So, maraming grupo ng tumulong. So, hindi na kami nahirapang mag-reach out dun sa tao. Sila na kumukuha ng mga lugaw dito, yung mga food, and other things na pinadala din sa amin para i-disseminate. Higit sa kita, para kay Jules, mas matimbang ang pagtulong sa kapwa, lalo na sa panahon na kailangan nila ito. Nakakapagod man ang paghahanda at pagluluto. Nababawasan ito dahil maraming tao ang alam nilang may mabuting puso na tutuwang sa kanila. When we're talking about impact, of course, from the end of MFC, yung impact na makabangon yung mga restaurants, yung impact na merong trabaho, yung mga manggagawa dito sa community, na may trabaho sila dun sa mga restaurants. Pero at the same time, hanggang dun lang ba namin ikukulong yung impact namin? So, ano siya, parang sa mga organizations naman, di ba, parang nabubuo eventually yung objective mo, lumalawak siya. So I think itong Lingap Maginhawa, na medyo matagal na rin namin siya pinag-uusapan, hindi lang namin siya ma-execute kasi hindi kami nakakahanap ng need. Pero naging malinaw na example, yung sa Carina, na pwede namin siyang i-institutionalize na ganito. So I guess, in terms of maintaining it, para siyang naka-ready na program na pwede namin i-tap anytime na, okay, galaw tayo. At sa amin naman sa civil society at small businesses din, MSMEs, na maaring maliliit lang kumpara doon sa mga private sector, yung mga kinikita natin. Pero kung mas marami tayong tutulong, kakayanin nating
makapaghandog ng tulong na mas mabilis at mas marami kung sama-sama. Ayun. Yung Urban Check mismo bilang restaurant, 11 years na kami, hindi nawawala yung konsepto ng pagtulong kapag may pangangailangan. So as long as bukas kami, sana tuloy-tuloy, bahay din naman namin to. So hindi siya tanong kung hanggang kailan. It's more on hanggang gaano karami pa yung pwede naming matulungan. Likas man sa ating mga Pilipino ang kakayahang bumangon sa pagkalugmok o mga hamon sa buhay, mas kilala tayo sa pagtulong at pag-alalay sa sino mang nangangailangan. Wala sa halaga o sa haba ng oras, ang pagresponde natin sa kapwa, laging may puso ang pinapairal. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.